guys. Si Cabezang Tales sa El Filibusterismo ay isang dating masipag na magsasaka na naging tulisan o tinatawag nating matanglawin dahil sa kawalan ng katarungan at pang-aapi ng pamahalaan sa panahon ng kolonyalismo. At guys, nauugnay ito sa kasalukuyan tulad ng kawalan ng hustisya, ang kawalan ng akses sa hustisya at ang pagiging walang kapangyarihan ng mga mahihirap laban sa mga mamamayan at makapangyarihan ay mga isyu na patuloy na nararanasan. Alam niyo ba guys, ang buhay ni Cabezang Tales sa El Filibusterismo ay nailalarawan sa sunod-sunod na pagkawala. Una, ang kanyang lupain dahil sa pang-aagaw. Sumunod naman ang kanyang pamilya dahil sa sakit. At sa huli, ang kanyang buhay dahil sa kawalan ng hustisya at ang kanyang pagiging tulisan o matanglawin. Alam nyo ba guys, si Cabezang Tales ay nagsimula bilang isang masipag na magsasaka na nagpapahalaga sa kanyang lupa at sa kanyang pamilya. Wait a minute! Who are you? Ngunit ang kanyang buhay ay biglang nagbago nang maagaw ang kanyang lupa ng mga mapang-abusong praile. Nang dahil sa kawalan ng hustisya at pagpatuloy na paghihirap, si Cabezang Tales ay naging tulisan. Ang susunod na programa ay Rated Filipino. Pag-uugnay sa kasalukuyang panahon sa kwento ni Cabezang Tales. Nauwi sa sakitan ang tangkang pagbawi ng mga magsasaka sa kanilang pinaupahang lupa sa Talisay City sa Negros Occidental. Giit naman ng mga tauhan ng nakaharap nilang security agency, nagpatupad sila ng maximum tolerance. May report si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Umiiyak habang tila nakikipagbuno ang mga babaeng ito sa grupo ng kalalakihan na may mga hawak na patpat. Sa isang punto, hinampas ng babaeng ito ang isa sa kanila. Kita rin sa video na may nagpaulan ng mga bato sa mga lalaki. Ang gulo nangyari sa pagitan ng mga magsasaka kasama ang Agrarian Reform beneficiaries at mga tauhan ng isang private security group sa Talisay City, Negros Occidental. Ipinaglalaban ng mga magsasaka na mabawi ang lupa na inuupahan umano ng isang negosyante. 2002 daw nang nakipag-usap ang negosyante sa kanila para rentahan ang lupa sa loob ng isang taon matapos nilang matanggap ang Certificate of Land Ownership mula sa Department of Agrarian Reform. September 2024, nang magpadala sila ng demand letter sa negosyante. Siyempre, kay kami ang tag-iya sang kluwa. Wow, hindi na mo na iya. Kadako na isang serbisyo, kadako na isang kwarta nga nakuha sa 22 anyos ng pag-uyat niya sa amon duta. Babaw idalong sang duta, kami ang tag-iya, hindi kasi pulsang, arindador lang na saya. Ang kanilang pagbawi sa lupa, humantong na umano sa pananakit ng mga gwardya. Nanugid dayon ang bata ko sa ako nga gintayaan sa kuno kasuldang sang driver na akig man ko kay nga bayi tayaan ang bata ko nagkuan dayon nagsulod nga ginkuan nila be ginpugos ang tatlo ka lugar damo nang isa ginsulok-sulok gyud. Sabi pa ng mga magsasaka, walang ginawa ang mga pulis sa gitna ng gulo, pero itinanggihan ng security agency at ng pulisya. Mahirap kayo. Magtiis kayo sa hirap at gutom. Wala akong pakialam. Ano nga ba ang diskriminasyon? Ang diskriminasyon ay nangyayari kapag ang isang tao o isang grupo ay tinatrato ng hindi patas. Maaari din itong gamitin sa paghihiganti sa iba o kaya naman hindi pagkakaintindihan. Bakit naman mayroong diskriminasyon? Lahat ng tao ay pantay-pantay sa mata ng Diyos. Subalit sa kabila nito, lagana pa rin ang diskriminasyon sa buong daigdig. Nakalulungkot mang isipin ang katotohanan ito ay hindi lamang nagpapatunay na napakasama ng panahong kinabibilangan natin, kundi ipinapakita rin ito na talagang hindi perpekto ang tao. Bakit naman dinidiskrimina ang mga mahihirap? Lahat tayo ay may karaniwang buhay. Hindi lahat ay mayaman o mahirap. Ngunit sa sitwasyon ng mga mahihirap ay napakahirap sa kanila mabuhay sa lipunan na puno ng diskriminasyon.
Mula pagkabata hanggang sa pagkalaki ay naranasan na nila ang paghihinagpit sa buhay at gaano kahirap mabuhay na may maraming paghuhusga ng mga tao. Karton, sako, at kuminsan ay walang bubong. Basta kami ay may matulugan lang. 1998, nung si Irap ang umupo, na-demolish ang ilog. Yung ilog na yan, may bahay dati yan, punong-puno yan eh. Pinadidemolish kami. Subalit, ang mga tao, talagang gustong lumaban, hamon na lang ng patayan. Hindi nakapasok ang MDA. Ang aking natutunan sa kwento ni Kabisang Tales ay dapat tayo magiging matatag at dapat siya tularan dahil sa katapangan. At mga ka-vlog, bilang may damdamin, ito ay nakakalungkot. Dahil tayo ay hindi nagkakaisa at walang pantay na karapatan kahit na paulit-ulit na sabihin. Upang maiwasan ang ganitong pang-aapi, kailangan ng pagbabago sa sistema. Kailangan ng mas mahusay na pagpapatupad ng batas. Wow naman! Wow! Alam naman natin ang hindi pagkapantay-pantay at walang katarungan ay hindi lamang simpleng salita. Ito ay mga prinsipyo na dapat natin isabuhay upang magkaroon ng isang patas at makatarungang lipunan. Ngunit sa kabila ng ating mga pagsisikap, marami pa ring nararanasang mga pang-aapi, diskriminasyon at kawalan ng katarungan. Kaya kaibigan, hindi sapat ang pananahimik. Kailangan maging bulat din tayo sa mga ganitong isyu at makilahok sa mga usaping panlipunan. Magsimula tayo sa simpleng hakbang, pag-aralan ang ating mga karapatan, magsalita laban sa mali at suportahan ang mga adikhain para sa hustisya dahil ang pagbabago ay nasimula sa ating pagkilos. Yun na nga mga ka-guys, ngayon magbibigay ako ng makabuluhang tanong. Paano natin matitiyak na wala ng ibang magiging Kabesang Tales sa ating panahon? Nice. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!